Ah, ngayon nga, napakasaya po. Hanggang Mm. ngayon nga po hindi pa masyadong nagsisink in sa akin yung result kasi nung a day before ilabas po yung result is medyo kinakabahan na po kami na baka hindi nga po kami pumasa. Mm. And then nung pagkalabas po nung madaling araw is ayun po. Super tuwa po kasi alam namin na magiging proud po yung parent namin sa amin. And yun po yung parang naging results po ng aming journey as a vet from first year of college Mhm. until 6 years. Kumbaga, yun po yung parang naging culmination niya na po. Mhm. Kumbaga, yun na po yung ending niya. So, very happy po talaga. Mhm. Nung lumabas yung resulta, ano yung ginagawa mo at sino yung kasama mo? At paano ba? Paano mo ba nalaman? Meron bang nag-send ng link sa'yo? O meron ba kaagad na congratulate sa'yo? Kaya mo nalaman na bukod sa pasado, rank 1 ka sa eksaminasyon na ito? Actually po nung tinulog ko na po yun kasi medyo kinakabahan na po kami. Mhm. And mga alas 3 po yata ng madaling araw, nalipungatan po ako, may biglang tumatawag po sa akin sa may phone ko po. And nung sinagot ko is, yung isa ko po yung friend na pumasa rin is umiiyak. And Mhm. tinanong ko siya ba't siya umiiyak. And sabi niya lang po sa akin is, tignan mo yung result, sabi niya. Mhm. And then nung sinend niya po sa akin yung link, nagulat po ako is nakita ko po yung name ko is number 1 po sa may listahan. And Mhm. as in, sa sobrang tuwa po is talagang medyo nagtatatalon din po ako sa may Mhm. room ko po. Aha. And And after nun, nalaman na din po ng mga kasama ko, pati sila po yung nag-iiyakan na din po sa Mhm. sobrang tuwa po. Mhm. Sa family, ano yung reaction nila nung malaman mo? Kasama mo rin ba sa bahay nung lumabas yung resulta? Hindi po ma'am, bali Mhm. nag-rent lang po kami ng unit Aha. dito po sa may Baguio po. Mhm. And hindi ko po kasama yung mga parents ko that time, pero immediately po nung pagka-receive ko po ng resulta is tinawagan ko na po sila agad Mhm. para ibalita po yung resulta. Mhm. Mhm. Ayan, Sir Cyril, kasi 'di ba yung mga ibang mga kababayan natin, yung sabi nga nila may mararamdaman kang kakaiba kung sakali na may magandang mangyayari or something. Ikaw ba, may ano ka ba, meron ka bang kutob na, papasa ako, malakas ba yung kutob na papasa ako dito sa eksaminasyon na ito? Ah, bali before, yung a week po before ng exam, parang magkahalong excitement na po Mhm. tsaka at the same time kaba yung nafe-feel ko. Mhm. Excited po kasi alam ko naman po sa sarili ko na nakapag-prepared naman po ako ng maayos. Pero at the Mhm. same time, kabado po kasi syempre po hindi po natin sure kung anong mga question po yung lalabas during Mhm. exam. And yun po yung feeling ko. Pero yung feel po na 100% napapasa is hindi naman po siya ganun. Mhm. Parang more on mixed feeling lang po siya ng excitement and anxiety, kaba Mhm. ganun po. Mhm. So, ano ba yung ano, para sa'yo 'no, ano ba yung mga pinakamahirap na pinagdaanan mo? Especially, doon sa panahon ng pagre-review, bago yung examination and, matanong nga pala natin, ano pala yung kinuha mong kurso? Veterinary medicine po. Okay. Mhm. Veterinaryo. Mhm. So, ano yung ano, mga kumbaga masasabi mo na pinaka naging hamon, sa journey mo sa ano, bago yung, pagsasagawa ng examination na ito? Yung pinakamahirap po siguro nung una is yung disiplina po na i-manage po yung time management, yung pinakaunang naging problem ko personally Mhm. kasi madali din madali po ako ma-distract sa mga like nagbo-browse lang sa cellphone Mhm. or naglalaro po ng online games. So, yun po yung pinakauna kong naging struggle. And Mhm. pangalawa po is yung pressure po na syempre matagal po yung course namin, mga 6 years po, Aha. 6 years din po siya. So, parang pressured po kami na dapat as much as possible is makapasa na po kami para po makahanap na rin po ng work. Mhm. So, tapos yung third po is siguro po yung anxiety din po na Mhm. na parang may mga thoughts ka po na pumapasok na, hala, what Mhm. if hindi kami makapasa, hindi ako Mhm. makapasa, ano na Mhm. mangyayari sa buhay ko. Mhm. So, yun po yung mga naging struggles ko personally Mhm. habang nagpe-prepare po sa may exam. Mhm. Ngayon ba meron ka ng work or naka-focus ka sa pag-review and, matapos nga na lumabas yung examination, may mga offer na ba na dumating or nagpahaging sa'yo na nais ka nilang makuha?
Ngayon po is wala pa po akong work, ma'am. Bale nag-focus lang po ako sa may review. Mhm. And sa mga offers po, meron naman na po. May mga nag-PPM na rin po like offers sa may ganitong company or Mhm. clinics, sa mga schools, ganun Mhm. po. Mhm. So ngayon meron ba may ano bang mga plano mo? Magtatrabaho muna sa private, sa public o baka naman gusto mong i-try yung mag-work abroad kaagad? For now po, ma'am, yung plan ko po talaga is pumasok po sa field ng ano, ng farm practices po. Mhm. Especially po sa may baboy po, swine, Mhm. sa may swine practice po. So yun po yung parang pinaka iniisip ko sa ngayon, pero I'm considering different options po like yung sa may school like academe ganon and Mhm. sa mga veterinary clinics. So bali as of now is pinag-iisipan ko pa po mabuti kung ano nga ba yung parang mas preferred ko po na area. Mhm. Okay. Ayan na, Doc, Cyril, siguro baka meron kang mga mensahe or may mga nais kang ipaabot, especially, no, sa mga kabataan natin na minsan nagda-doubt sa kanilang kakayahan na pasukin yung larangan na gusto nilang pasukin. At syempre yung papalakas din ng loob sa kanila. Kasi yung iba, after graduate, ay, ayokong mag-take ng exam, ng licensure exam kasi baka bumagsak ako o baka hindi ako magpumasa. So, any message para po sa kanila, Doc Cyril? Sa mga ano po, mga students na din po in general na kahit hindi man po yung mga hindi pa magte-take, i-assess po muna nila yung self nila if talagang want na po nilang mag-take or hindi. Kung hindi pa, wala naman pong problema, ma'am. Mhm. Basta importante po before board exam, if magte-take po sila is preparation po yung key po sa pagte-take ng exam. Wag po nilang isipin na like na parang halimbawa kahit po isa kang student na like hindi naman kagalingan sa klase, wala pong problema 'yon. Hindi naman po siya like hindi naman po 'yun magdi-dictate ng inyong kapalaran sa magiging exam. Basta if you want to take exam, dapat mag-prepare ka na po ng maaga as much as possible. And number one po sa lahat is prayers po talaga. Wala naman pong problema like hindi po natin maiiwasan yung uncertainties like yung nga po yung iisipin mo na baka hindi ka pumasa. So sa mga ganong times, so very important na mag-pray po tayo kay Lord for guidance, and at the same time very important din po na meron kang family support po. Yun po yung isa rin pong naging like cornerstone ko sa pagpe-prepare is yung support po ng aking family. Kumbaga po, yung 'pag kinakabahan po ako sa kanila po ako nag-o-open up. So bale yun lang po yung advice ko, ma'am, preparation lang po talaga and may prayers lang po. Mhm. Prayers Ayan. lang po kay Lord. Yes, ayan.